Amen. Hallelujah. God is good sa matag-usa nato kakinabuhi mga igsoon. It's another Wednesday nga i-celebrate nato ang kamaayo sa Dios, and sa atong mga kinabuhi wala gyud mi maskin usa ka adlaw or isa ka segundo sa atong kinabuhi nga gipakyas ta sa Ginoo. And karon nga gabi una nagpamatuod unsa ka faithful ang Dios sa matag-usa nato kakinabuhi. Amen. Matud pa sa awit ganiha nga atong sayawan ang Ginoo, ato sang simbahon, ato sang daygon kay tungod siya lamang ang takos ug angayan nga buhatan hatagan sa atong mga pagsimba ug pagdahig. Amen. Karong gabi una we will talk about a person in the Bible nga kung diin iyahang naa say gibuhat kang Jesus nga nakahatag og dako nga effect sa iyahang pagtuo diha sa Ginoo. Our topic for tonight is about in denial. No? If you have your Bibles with you, open your Bibles in the book of Luke, chapter 22, verses 31 to 34, and then we will jump to verses 54 to 62. Nagaingon diha, I will be reading from the New Living Translation. Verse 31. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat. But I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. Again, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Peter said, Lord, I am ready to go to prison with you, and even to die with you. But Jesus said, Peter, let me tell you something. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. Again, you will deny how many times? 3 times that you even know me. Jump to verse 54. So they arrested him, Jesus, and led him to the high priest's home. And Peter followed at a distance. The guards lit a fire in the middle of the courtyard and sat around. Peter joined them there. Uban si Peter sa ilahan, nilingkod tapad nila. A servant girl noticed him in the firelight and began staring at him. Gilantaw niya si Peter. Finally, she said, this man was one of Jesus' followers. But Peter denied it. First time he denied Jesus. Woman, he said, I don't even know him. After a while, someone else looked at him and said, you must be one of them. No, man, I am not. Peter retorted. The second time he denied Jesus. 59, about an hour later, someone else insisted, this must be one of them, because he is a Galilean too. But Peter said, man, I don't know what you are talking about. That's the third time he denied Jesus. And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. At that moment, the Lord turned and looked at Peter. Suddenly, the Lord's words flashed through Peter's mind. Morning giingon ni Jesus, before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. And Peter left the courtyard weeping bitterly. Amen. Let us pray. Lord, I pray that as we learn from your word tonight, may you open up our hearts, may you open up our minds, God, and learn from the life of Peter, Lord God. Learn from him during the times, Lord God, that he denied you 3 times. Lord, open our senses tonight, Lord God, that we may receive something from you, Lord God, about sa kinabuhi ni Peter. From your word, Lord God, make our hearts a good soil, Lord God, a good soil nga asa matanom ang imuhang pulong, Lord God, and we learn from it. Then we will become more fruitful, Lord God, as we apply your word. Lord, mamuhat ka as we learn from your word tonight. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Nakatisting na ba ka or naka-experience na ba ka nga gideny ka sa imuhang kaila or sa imuhang relatives? Murabag ka ng kaila sila sa imuha, pero pag pangutanon sila sa ubang tao, mulimod sila nga, hawa ko kaila ana. Or pangutanon ka nga, uyab ni mo si kuan, maingon din ka, dili mi uyab, dili mi wa ko kaila ana nga bayi. Pero sa tinuod, uyab di ay mo. Or
kaila ka anak kaayo nga tao sukad pagkabata, pero pag pangutana sa imo sang gilimod, wala ko kadungog anak sukad sa iyahang ngalan. Pero itunuod mo nga amigo, most of us siguro, kung dili man gani tanan, naka-experience nga gideny ta either sa atong family, sa atong mga higala, or sa ubang tao. Denied by a friend or a special someone. Or kasagara sa kaning mo-apply kag visa sa US, ma-deny ang imong visa. Or nag-apply kag scholarship, na-deny, kay naay mga loopholes nakita. Or naakay gi-request sa imuhang manager, gi-request sa imuhang teacher, pero gi-deny. Kay naakay wala nakita nga requirement para i-approve. And it's not easy to get denied. Diba, dili sa yun, makabati yung kag, posible masuko ka, pwede maglagot ka, or maulawan ka. Kay nganong gi-deny ka. And the process of recovering from a denial is very hard. Naiuban, ma-heartbroken gyud kay nganong gi-deny ko, grabe sa tanan-tanan, nganong ako pa gyud yang ginani, kaila kaayo mi, pero nganong iya kong gilimod sa kadaghanan nga wala daw sa kaila nako. Pagkahuman sa tanan-tanan nga akong gibuhat sa imuha, ing ana ra di ay. Usahay lisod ang proseso sa pag-recover during sa panahon nga gi-deny ka. No, abi lang nimog ikaw lang naka-experience ana. Si Jesus naka-experience gyapon sama sa atong na-experience nga gi-deny ta. He was denied by one of his closest disciple. Nakabalo na si Jesus, nasayod na siya nga usa sa iyang 12 ka disipulo, mo deny sa iya. Sa sinugdanan pa lang, aware na si Jesus nga i-deny siya. Yet, it was a heartbreaking truth sa iya. Nasayod na siya, pero nagpadayon gihapon si Jesus nga iyan ang gihigugma nga tao. Nasayod na siya nga moabot ang panahon nga ilimod siya, pero ang nasa kasing-kasing sa Ginoo, higugmaon gihapon nako ni siya. Kay if you notice sa first nga verses nga itong gibasa, ingon siya, then you will strengthen your brothers from where you have fallen. Pero unsa gyud ay pasabot sa denial? Ingon sa Collins Dictionary, denial of something is a statement that is not true, does not exist, or did not happen. Kabalo ka nga nahitabo, mo na tinud na nahitabo, pero imong gi-deny. Wala man na, tinud ilang giingon, piki man na. Walay kasiguraduhan na ilang giingon. Imong gilimod unsa ang tinuod, or imong gi-reject unsa itinuod. Denial of something is a statement that is not true. Imbis tinuod imong gibakak, gihimakak nimo nga wala na nahitabo suka, dili mi kaila ana. Imo nang gilimod ang usa ka tawo o usa ka panghitabo. Kani nga mga panghitabo sa life ni Jesus, ang kaning denial sa iya, nagsugod ni during Passover. During the last intimate moment of Jesus, diri sa kalibutan, uban ang iyang mga disciple. Before siya ilansang, so nag-meet siya sa iyang mga disciples, mo ni iyang last supper during the Passover. Iyang gignan niya mga disciples nga usa sa ilaha mo deny sa iya. Nga kani nga tao, ignon niya ang mga tao nga wala ko kailaan ng Hesus nga iyong ginaingon, dili mi kaila, dili mi higala, dili ko niya disciple, wala ko gasunod sa iya, wala ko kaila sukad ni anang tawhana, wala ko'y connection ana nga tao. Pero niingon si Jesus nga before kuno mo tilaok ang manok, kana nga tao i-deny siya, dili lang ikausa, dili lang ikadua, but ikatulo. He will deny Jesus 3 times. Imagine, unsa ni si Peter, tanaw na to unsa ning relasyon na si Peter kang Jesus. For more than 3 years, pagsugod sa ministry ni Jesus, kauban na ni Jesus si Peter. No? They've been together for 3 years, sharing the goodness and the miracles of God in their lives. Si Peter, ato pag mahinumduman nga siya ang usa sa main course sa mga disciples, si Peter, James, and John. Silang unang gitawag. Ilahan ang na-witness unsa ang mabuhat ni Jesus, ang mga milagro, ang healing, ang signs and wonders. Nakita na ni Peter, nasayod si Peter, ana. Pero, unsa pa?
Na-witness gihapon ni Peter ang pag-heal sa iyang mother-in-law. Katong nagkahilanat iyang mother-in-law, giayon ni Jesus. Remember also that Peter walked on water with Jesus. Pero naka-afford gihapon si Peter nga iyahang i-deny si Jesus. He even witnessed the transfiguration of Jesus. Pero naka-afford gihapon siya nga iyang i-deny si Jesus. Naagi hapon siya during the last moment of Jesus nga nag-ampo sa Garden of Gethsemane. Pero naka-afford gihapon siya nga i-deny si Jesus. Kana nga mga panghitabo sa kinabuhi ni Peter nga perminti siya mag-uban-uban kang Jesus, ing-ana siya kasuod kang Jesus, pero iyaha gihapong i-deny. So posible mga igsoon sa tong kinabuhi unsa pa nato ka close na nga tao kana nga higala na ay panahon or moabot gyud siguro ang panahon nga ilatang ilimod, ilatang biyaan, ilahatang i-reject. Kaya posible nahadlok, na nasina, or naa sila lahi nga rason or motibo. Pero pangutana, unsa kaha imong buhaton kung ang imuhang pinakasuod nga higala or imuhang pamilya unya na witness na niya unsa ang mga drama sa imong kinabuhi, imuhang ups and downs, nasayod siya ang imuhang mga kapandulan, ang imuhang mga ang celebration sa imong kinabuhi iyahan ang nasairan. But one day kana nga suod nimo nga higala, iyaha kang gi-deny in front of many people. What would you do? What would you feel? Diba? Kung ako siguro may anak ko, mura ko muhilak siguro ko. Kasayang ba sa akong gigasto sa imo? Kasayang ba sa mga panahon nga nag-uban ta? Kasayang ba nga sa imo ko nagpadayag sa akong mga problema, sa ako ang mga kasakit? Nyang anak rada ay ilimod rada ko nimos kadaghanan. So unsa rada ito atong giagian isip amigo ta? Wala rada ito para sa imo ha. Di ba sakit kaayo nga ma-deny ka? Sakit kaayo nga ilimod ka taliwala sa katawhan. Peter denied Jesus ikapila 3 times before the rooster crowed. When the rooster crowed, Jesus looked at him. Ingani ang naitabo. Paglimod ni Peter, ikatulo, pag abot sa ikatulo, nintilaok ang manok, pagkahuman, ning tanaw si Jesus sa iyaha, straight sa iyahang mata, eye to eye. Nagtinanawa silang duha. Sa ingon sa verse 61, at that moment, the Lord turned and looked at Peter. Suddenly, the Lord's words flashed through Peter's mind. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. And Peter left the courtyard, weeping bitterly. Na hinumduman ni Peter, katong the moment nga nilantaw si Jesus sa iyahang mata, after nga iyang gideny si Jesus 3 times, nitutok si Jesus sa iyaha, eye to eye. And na-remember niya ang giingon ni Jesus, ako di ay itong mo-deny kang Jesus. After sa tanan nga na-experience na ako uban ni nga tao, kani nga Jesus, kani nga Misaya nga ilang giingon, after sa mga milagro nga akong na-witness, after sa mga healings and sa deliverance nga iyang gihimo, after sa miracles nga akong na-experience mismo sa akong panimalay, ako pa di ay ang nin-deny, wala ko kailaan ning tawhana. So si Peter, sa iyang gibuhat, ni dagan sa palayo, ug naghilaka, naghagulgol sa paghilak. Take note, Jesus looked at him eye to eye. Imagine kana nga dramatic tension during kana nga encounter. Guilty gid siguro kaayo si Peter. Grabe nga guilt iyahang nabati. Grabe nga ka-painful siguro sa kana nga time unsa iyahang na feel nga nganong akong gilimod ang Ginoo nga akong gisunod-sunod. Nganong akong gilimod ang Dios nga akong giila. Nganong gilimod nako ang Dios nga nakita nako nga nagmilagro. Jesus was staring straight to Peter's eyes, pero it pierced through his heart. Nagilantaw lang sa ni Jesus, pero nabati na to sa kasing-kasing ni Peter, unsa ka grabe ang iyahang gihimo kang Jesus. Dili gyud sayon mulimod og tao. Dili sayon ang bation sa isa ka tawo nga gilimod. Peter denied Jesus by saying, wala ko kailan ng tawhana, wala ko kailan ng Jesus, wala gyud mi nag-uban anak.
But dili lang dahil si Peter ang nag-deny kang Jesus. Kita mismo karon nga giila nato atong kaugalingon as disciples of Christ, kita nga gi-consider nato atong kaugalingon as Christians, as followers of Christ, we have denied Jesus in so many ways. We have denied Him by the kind of life we are living and the kind of relationship we have with Him. So na ako'y mga sa akong gingon daghan kaayo mga butang atong gideny si Jesus atong kinabuhi. Pero naipipila ka butang mga 5 nga akong ihisgot sa inyo ha karong kagabion nga ato na daing gideny si Jesus sama sa pagdeny ni Peter kang Jesus sa kadaghanan. Kita di ay usahay dili nato ni mabantayan, pero naay mga panahon or sitwasyon sa atong kinabuhi, posible in the past or posible ato paning ginabuhat karon nga ato na daing gideny si Jesus sa ato ang mga kinabuhi in front of many people. So naay 5 karason nga ato na daing gideny si Jesus. Number 1, we deny Jesus with our lifestyle. First, we deny Him with what we say. Pangutana, unsa ang mga pulong nga nanggawa sa imong baba? Kusog kita mag-hallelujah, praise the Lord, sulod sa simbahan. Pero pag abot sa balay, nababay, hallelujah mo gawa sa itong baba. Or kung nakikistorya ta sa itong mga amigo, basing kusog kita mang trash talk. Kusog kita mamalikas, kusog kaayo ta magsundog-sundog sa mga pulong nga walay pulos. And wala nila nakita si Jesus sa mga words nga nanggawa sa atoa. Basin puro binastos na nanggawa sa atong baba. Basin dili na maayo nanggawa sa atong baba. So kana nga mga sitwasyon mga igsoon ato na ding gideny si Jesus sa ato ang mga pulong. Mabless pa ba ang mga tao sa pulong nga gawas sa ato ang mga baba? We deny Jesus with our lifestyle, with what we say. Ikaduha, with what we do, pinaagi sa atong mga actions. Mabless ba ang mga tao sa atong mga actions? How do we dress ourselves? Basin sobrang na kita ka sexy di ara, no? Di na makita halos sa mga tao atong kalainan sa uban. Uy, pareho naman day mo manamit ani mga tao nga wala kaila sa Ginoo compared sa mga atoa nga nakaila sa Ginoo. I'm not being legalistic or conservative, but let us be a blessing sa mga tao kung unsa ilang makita sa atoa. No? Kita, we are bought with a price, diha kang Jesus. So dili na kita'y tag-iya sa atong kinabuhi, si Jesus na. So dapat we are mindful sa unsa atong suoton. Pleasing ba siya sa atubangan sa Ginoo or pleasing lang siya atubangan sa tao? Unsa atong intention nganong kana ato ang gisuot? Murag dili na nila makita ang kalainan sa atoa the way we dress ourselves. Or sa lain pang bahin, unsa atong gina-share nga post sa Facebook? Naka-bless ba siya? Or sama lang gihapon sa gi-share sa uban nga walay pulos, nonsense. We deny Jesus, pinaagian ng mga butangan, dili makita sa atong mga actions. Letter C, we deny Jesus with our lifestyle, with what we see, unsa atong nakita. Now, karon nga mga panahon nga under quarantine ta atong mga kinabuhi, gatuyok na lang sa cellphone, gatuyok sa TV or sa music. But with what we see, unsa atong ginalantaw sa YouTube, unsa atong ginalantaw sa Netflix, unsa atong ginascan sa Facebook, maka-bless ba, makatabang ba sa atoa nga mo-grow ta? Gina-filter ba nato ato ang mga ginalantaw sa Facebook? Gina-filter ba nato ang ginalantaw sa YouTube? Gina-filter ba nato ang ginalantaw nato sa Netflix? Kay sikat man ni karon sa Netflix, tan-aw ta. Sundog-sundog na lang ta sa tungod kay sikat siya. But without filtering, unsay mga pinaka-behind ana nga mga salida, mga igsuon, wala na nato gikinabuhi ang kinabuhi nga gusto ni Jesus ato. We deny Him with what we see. Say, posible nga lastful na kita sa atong pananaw sa ubang tao. Makakita lang tag mamords, lahi na din magdagan sa atong una-una. Posible di ay nga ma-deny nato si Jesus kung unsa ang atong gakakita. Letter D,
with what we hear. Unsa atong madunggan? What kind of music goes through your ear? Unsa ang mga pulong nga gakadunggan nimo? Maayo ba nga mga conversation imong gakadunggan? Maayo ba nga mga music imong gakadunggan? Kaysa akong pagpaminaw sa mga music karon, mga gara-gara na lang antukar. No? Dili pareho sa una nga makahila ka kay meaningful ang mga music. Sa ako wala ko'y problema mamati og love song. Kay na may mga love song nga nindot nga pwede nimo i-dedicate sa Ginoo. Pero kung ikaw naa ka sa worship team or naa ka diha sa Ginoo, paminaw na lang og Christian song, paminaw na lang og worship song. Pag dili day ta mamati ang mga butanga, lahi ang gakadunggan sa atong dalunggan, ato na din ginadeny si Jesus. Sisi unsa atong gakadunggan mo nang mosulod sa atong kasing-kasing. We deny Him with what we hear. So number 1, we deny Jesus with our lifestyle. Unsa nga klase nga pagkinabuhi ang makita sa mga tao? Mabless ba sila? Makaingon ba sila nga mao ning Christian? The way pa lang manamit, the way mo istorya, the way mo action, mao na Christian. Unsay gingon diya sa 2 Corinthians 6:14? Don't team up with those who are unbelievers. How can a righteous be a partner with wickedness? How can light live with darkness? Oban translation nagaingon diya, do not be unequally yoked with unbelievers. Dili pot pasabot nga dili na ka amigo, ay dili man sila Christian, di na ako sila amigo. Dili unsay pot pasabot ana? Ayaw buhata, ayaw sunduga, unsay lang gabuhaton? Dili tungod kay ga-trending siya, imo na lang sundugon. Dili tungod kay sikat siya, sundugon na lang pud nako kay mo ni uso karon. Do not live like them, mo na giingon ni Paul. Pwede man ta mag-enjoy nga dili nato sundugon ilaha mga ginabuhat. Pwede man ta mag-enjoy nga dili nato sundugon sa ilang ginaingon. So do not team up. Ayaw kuno pagbarkada sa mga tao nga nagpuyo diha sa kangit-ngit. So ayaw isama imong kaugalingon the way they live their lives. So mo nang pahinumdum ni Paul sa ato. So I pray nga hinaot wala unta nato, dili nato i-deny si Jesus tungod sa ato ang lifestyle. Amen? So panamin igsuon, are you denying Jesus with your lifestyle? I-check imong kaugalingon. Basin nasangit ta di ara. It's time to check our hearts. It's time to check our lives tonight. Ikaduha, we deny Jesus with our gifts and finances. So nakoy tulo ka butang diha. Letter A, stewardship of God's blessing. Tinuod gyud nga mga anak sa Ginoo iyahang panalanginan. Pero usahay pag moabot na ganing panalangin sa atoa, mura pud tag pareho sa kalibutan, mga tao nga nagpuyo sa kalibutan nga basta na lang waldas, wala nay wisdom paggamit sa unsay gigipial sa iya sa Ginoo. Where does your money go? Kung i-bless ka ni Lord og kwarta, panalanginan kaniya og pinansyal, asa man gapadulong ang kwarta? Sa mga nonsense nga butang, paspas kay kog order Shopee. Lazada kay sale. Sahay sige na tag-acquire og mga butang, magamit nato for a brief moment, pero pagkataod-taod wala na dayon. Order na saglahi, palit na saglahi, or gasto diri, gasto dito, then nakurat na lang ta, wala nang kwarta. Wala ta nahimong good steward sa panalangin sa Dios. May igsoon dapat dili tayong ana. Kung sa ingon sa Ginoo, kung masaligan ka sa gamayng butang, masaligan ka sa dagko nga butang. Ikaduha, letter B, tithes and offering. Ga-practice pa ba ka niini? Again, ang tithes is the 10% kung sa imong nakuha diha sa Ginoo. Automatic, kuha ay 10%. Offering nimo. Dapat mas dako pa imong offering kaysa sa imong tithes. Kahatag pa ba ta sa Ginoo igsuon? Or gasige na lang tagpangayo sa Ginoo, Lord, bless me, bless me. Nakoy isa ka amigo nga nalunggan ako na trabaho siya pero iyang sweldo gamay pa. Niingon siya, Lord, pwede i-increase nimo ako ang sweldo kay maulaw ko sa kong ihatag pag-offering, haskang gamaya. Maulaw ko sa akong tithes, haskang gamaya. Lord, kung i-increase nimo ako ang sweldo, i-increase na ako ang tithes. Ing ana bata igsuon nga we desire to give to the Lord kung unsay nadawatan nato. Kung nakadawat kag 100, 10%, geez, automatic Sunday plus offering, mag-offering kog 20. Dapat mas dako pa kong offering kaysa sa akong tithes. We do not give sa Ginoo
para i-bless ta. We give because we love the Lord, and kabulutan nga kana atong ihatag para na sa gingharian sa Dios. Pangutana karon, do we still do it? Ga-tithes pa ba ta? Ga-offering pa ba ta? Letter C, giving or charity. Pag naay mga tao nga nanginahanglan, willing ba ta mo tabang? Gatabang pa ba ta sa mga tao nga nanginahanglan? Open ba tong kasing-kasing to help people? Open ba tong kasing-kasing to help people without expecting in something in return sa atua? Kaya unsay gingon sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. So ang mga panalangin day nga atong nadawat diha sa Ginoo, dili lang day na para sa atua, para po day sa uban. As faithful stewards of God's grace in its various forms. Pangutana, are you a good steward diha sa Ginoo? Is God glorified on how you manage things, how you manage your finances? Ako kay malipay ko sa Ginoo, kay gahatagan gyud ko sa Ginoo mga panalangin. Usahay unexpected, na imutunol, na imuhatag, and then ako aga budgeton gyud na akong tarong ko, Lord, dili ko gusto nga nay masayang ani akong kwarta. Gusto ko kung na ako'y madawatan, mabless pud ang uban. Ingana ang pag-manage sa blessing sa Ginoo, dili lang sa imong kaugalingon, but sa uban, makabless pug ka. Lord, bahala, gamay lang ni, manalang matagaan pud na akong uban, ma-share na ako ni sa uban. Because it is more blessed to give than to receive. The more ka mohatag, the more ka panalanginan sa Ginoo. Kaya naman, nakita naman sa Ginoo nga nahurot na imong panudlanan. Oy, ang panudlanan sa akong anak kay nahurot na, kay gi-share niya sa uban, ako na puning sudlan. Ingana ang prinsipyo sa Ginoo mga igsoon. So dapat, ingon ni Peter, each of you should use whatever gift you have. Unsay naa sa imong nga gikan sa Ginoo, ihatag po na sa uban. And become faithful stewards kung unsay gihatag sa Ginoo. So let us be a good steward sa unsa ang gasa, mga panalangin nga gihatag ni Lord sa atoa. Kay kung dili ta masaligan anang butang, posible gi-deny na nato si Jesus ana. Jesus is a good steward during his time diri sa kalibutan. Gimanage niya ayo yung mga disciples. Unsang gapangabot sa ilang nga kwarta na siya treasurer, iyahang ipamanage og tarong asa magpadulong. So dapat kita pod dili nato i-deny si Jesus kung unsa ang nangabot sa atoa. And dapat mahimo tang good steward. Number 3, we deny Jesus sa unsa? With our service. Na ako'y duha ka bahin diri. First, our talents and gifts. Ato kuno ginadeny si Jesus kung unsa atong pagpangalagad diha sa iyaha. Nang sa ato ang talents ug sa ato mga gifts, naman ta sa praise and worship team or wala, usahay we are not aiming for excellence anymore. Sakto na lang sa ato nga okay na mi diri. Chill na mi diri nga side, kontento na mi diri. We are too comforted, to relax, don't want to level up, di na ta gusto mo excel pa, di na ta gusto mo asenso, di na ta gusto nga musaka pa ang level sa ato ang skills, sa atong talents, ni settle na ta kung asa ta karon. So posible din nato gi-deny si Jesus diha nga part. And we try to please people, dili na si Jesus. So when we are pleasing people, we are denying Jesus na di ay. Kaya naman, dili naman si Jesus ang center sa ato ang pag-serve. Ang tao naman, we want to please them. Letter B, our service. Atong pagpangalagad, we are not humble enough to do it. Usay na, obligar na lang ta nga buhaton na to. Ako may tiglimpyo simbahan, buhaton ko na lang ni. Praise and worship man ko, sa ngalan nga gibutang ko sa praise and worship, wala na humility. Usahay pa gyud, wala na discipline. Tungod kay nahimo na lang nga obligado na lang ta sa pagpangalagad nato diha sa Ginoo. Dili na nila makita sa ato ang humility. Dili na nila makita si Jesus, the way we serve, the way we use our talents, the way we use our gifts. And sakit kay na kang Jesus nga dili na siya ang gakakita atuan ng kaugalingon. Ingon siya sa Galatians 6:10, so then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. So mahimo dapat ang panalangin sa ubang tao in giving service to the Lord, especially diha sa church. Basin maayo kay ta sa church, pero pag abot sa balay, dili. Saon na lang na mga igsuon.
Lisod kaayo kung duha nga klase nga lifestyle ato ang ikinabuhi. Dili na siya lifestyle. Dual naman. Lahi mo hang kinabuhi sa church, lahi po kapag abot sa balay. Let others see Jesus in your talent and in your service. Do good to everyone, not to please everyone. Let Jesus be the center of your service. Kaya kung lain at kung tao na ang sentro sa imong pagpangalagad, you are denying Jesus. Kung imo nang gina-exalt imuhang self, tungod kay maayo ka, you are denying Jesus. Naa ka nangalagad sa Ginoo because of His grace. Dili tungod sa unsay kaya nimo mabuhat. Ikaupat, we deny Jesus with our relationship with others. Letter A, with our family. Usay, wala na ta nahimong panalangin sa ato ang panimalay. Di na ta masugo. Di na ta halos makita sa balay. Abtik sa laag, pero pag suguon, manakit ang kabukugan. Maluya og pinakalit. Maghilantan. Pero kuan na gani, laag, witik, labsik, pinaabtik ang lihok. Pero sa balay na gani, wala na ta nahimong panalangin. Ing anak ko sa una. Himuon akong excuse ang church. Wala na nakita si Jesus ang ginabuhi. Gusto kay kung basag Bible, pero dili makita sa balay, wala gihapoy pulos mga igsuon. Ma-deny di ay nato si Jesus kung dili makita sulod sa panimalay, unsa ta ka klase nga Kristohanon. We deny Jesus with our relationship with our friends. Gusto nato mo fit in, gusto nato sabayan sila sa unsa ilahang gusto. And malimtan na nato ang identity nga gihatag ni Jesus sa ato. Sige na, buhatan na. You only live once. Pangayo lang yung pasaylo sa Ginoo, okay ra lagi na. You miss one half of your life pag di nimo ma-experience. Usahay, ma-deny nato, mahadlok pag yuta magpaila-ila sa tong friends nga born again ta. Mura pag si Peter nga, wala ko kailan ni Jesus. Ayaw ing ana igsuon. Let your friends know unsa ka diha sa Ginoo. Ayaw i-deny ang imong pagtuo sa imong mga friends. Dapat makita nila nga lahi ka sa ilaha. Bahalang nagsabay-sabay mo diha, pero dili tanan nila buhaton imong buhaton. It's good to have a lot of friends. Maayo kay na sa mamati, enjoy, bibo, lingaw. Pero dili tungod kay nalingaw sila, di na pod maayo lang ginabuhat. Imo na pong sabayan, ayaw. Dapat makita nila nga naay Jesus sa imong kinabuhi. Ayaw padala unsa ilahang ginabuhat. Ika-tulo, letter C, neighbors. We deny Jesus with our relationship with our neighbors. Dili makita sa atong mga silingan ang kausaban nato. Kusog kay ta mo tubag-tubag sa atong ginikanan. Kusog kay ta mo supak sa sugo sa atong ginikanan. Dili nila makita ang kalainan. Mura man day gihapon sa wa pa nagsimba ug sa nagsimba wa may kausaban imong batasan dong. Or wala kay concern sa imuhang silingan. Pasadira na sila. Mauna kay mga makasasala. Mauna judgmental na kita sa itong mga silingan. Dili dapat ingana. Kung wala tay care, wala tay concern sa itong silingan, o kung wala na tanahimong panalangin sa itong mga kasilinganan, we are denying Jesus. Dapat dili ingana. Letter D. We are denying Jesus with our relationship with the opposite gender. Kung lalaki ka, sa babae. Kung sa babae, sa lalaki. Through what? Through ungodly relationship. Ma-born again, nalagi ni siya. Ako na siyang invite perminti sa church. Kay crush kid na ko siya, gwapa gid siya. Ako gid siyang panguyabad. Ma-Christian nalagi ni siya. Ang ending, ikaw ang nadala. Pagawas sa simbahan. Ungodly relationship, usahay na diha, makakumit og immorality. Makukumit og lust, okay ra ni. Guarded man mi. Pwede ra ni, kami rin nakabaluan ni. Isikreto na rin namo among relasyon. Pananon yung mga batanon, healthy ba na siya nga klase nga relationship? Tago-tago nga relationship. Ang tago-tago nga relationship, daghan, mahitabo nga sikreto. Daghan, mahitabo nga dili planado. Ungodly relationship. Usahay na apo diha ang lust. No? Ikaduha, untimely relationship. Similar lang gyapon sa ungodly relationship. Untimely, usahay, mag-imyo-imyo, murag uyab.
dili uyab, dili sila uyab pero gabuhat og mga butang sa mag-uyab, ga holding hands, ga kiss, ga date. Say na pag yun yung mga label nila nga di nimo masabtan kung sila bagyod or dili. Pero friend na daw pero has ka close. Say na pag yun yung term nila nga fling-fling. Murag season nga uyab sa takaron for 14 weeks, for 4 weeks, tapos wala na dayon. Say na pag yun yung mga relasyon nga sabot-sabot lang, uyon-uyon lang, crush ko nimo, crush ti ka, lamang ko nimo, lamang ti ka, o kita na lang. Walay wisdom gigamit during sa relationship. And kasagara, kahitabo ni sulod sa church, no, mga batanon, na mga mo engage sa into relationship, nga pinatago, mga relasyon nga kabulutan mo supak sa balaod sa Ginoo, atubangan sa Ginoo, supak sa church, supak sa atubangan sa atong parents, pero ato yung ginapugos, kay love lagi, higugmaan lagi. Pero sa imong pananaw, wala ba nato gideny si Jesus ana nga mga klase nga relasyon? Pwede na day mag-uyab-uyab, maski ning anila ang akong edad. Ay, maura day gihapon ni mga Christian, sama ra day namo, nga pwede ra day sila mo engage into relationship nga basta-basta lang. Dili tungod kay love nimo, imo nang sugton, imo nang panguyaban. Pangutan na sa ang Ginoo, Lord, maayo ba nga mo engage ko into relationship? Kung dili, pagpuyo. Focus sa ministry, focus sa Ginoo. Kusog kay ka ma-in love sa ubang tao, pero di nimo mapakita nga in love kay ka sa Ginoo. Unsa man na? Make sure nga in love ka sa Ginoo ay ka ma-in love sa ubang tao. Puna sa imong kaugalingon sa gugma sa Ginoo. Kay kung dili ka puno sa gugma sa Ginoo, posible nga ma-deny nimo si Jesus sa unsa ang klase nga relasyon imong gina-build up sa ubang tao. Unsa ingon diya sa Proverbs 13:20, he who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will suffer harm. Kung imong kunong kauban mga loko-loko, mabuang jupog ka, ikaw ang mag-suffer. Ingon pa dyan sa 1 Corinthians 15:33, do not be deceived, bad company corrupts good morals. Kung imo kunong kauban perminti mga daotan, madaot gid imong batasan, maapektuhan imong batasan. So pangutana, what kind of relationship you are building with other people? Unsa imong motibo, unsa imong intensyon ngano nakig-amigo ka ana niya, ngano nakig-amiga ka anang babae? Unsa imong intensyon? What are your motives? Nga naa ka anak klase nga relasyon? Are you a blessing to your family, to your friends, to your neighbors, or sa opposite gender? Unsa imong motibo nga nang nakig-amigo ka, ngano nakig-amiga ka anak nga tao? Makita ba nila si Jesus sa kana nga relasyon nga imong gi-build up anak nga mga tao? Or are we denying Jesus kay di nila makita si Jesus sa klase nga relasyon na ata sa ilaha, sama rata sa mga tao nga wala kaila sa Ginoo? Number 5, and the last reason nga posible ato ding gi-deny si Jesus. We deny Jesus with our time. T-I-M-E. Ato kunong gi-deny si Jesus sa atong oras. In what way? Sa atong devotion. Kumusta imong Bible sa inyong balay? Duha ra gyud na, either na nimahog ilok or na nimahog abog. May pa ang Facebook gina-scroll, pero ang Bible wala gina-scan. Kumusta imong Bible? Magdala-dalag Bible kada Sunday, pero di dayto gabasahon. Para ignon ra dayto nga naay Bible, para ignon ra dayto nga Christian ko, gasimba ko kay na ako'y dala Bible. Kumusta imong devotional? Ga-quiet time pa ba ka? Gabasa pa ba kag pulong sa Ginoo? Kusog kay ta mo spend time sa uban tao, sa uban butang, pero wala kay oras sa Ginoo. You are denying Jesus kung wala ka gahatag og oras sa iya. You are denying Jesus kung dili ka gabasa sa iyang pulong. Unsa ingon niya? They will know that you are my disciples if you obey my commandments. Unsa ingon sa Ginoo? Ingon ba siya, read my words. Mga wala ng tanan butang, pero ako ang pulong magpabilin. Kumusta imuhang Bible reading? Ga-take note ba ka during wali? Ga-take note ba ka? Hilig ba ka maminaw og mga wali sa uban tao? Kumusta imuhang devotional life? Kumusta imuhang journal diha sa Ginoo? Consistent ba? You deny Jesus if dili ka gabasa sa iyang pulong. Letter B, unsa pa? You deny Jesus with
our prayer. Gaampo pa ba ta mga igsuon? Or gaampo lang ta sa Ginoo kung natay kinahanglan? Kung naatay gusto, kung naatay pangayoon? How much time do we spend in prayer? 15 minutes? 30 minutes? 1 hour? Gaampo pa ba ta? Prayer nga, nakikistorya sa Ginoo. Besides sa imuhang gusto, mga wants nimo, mga needs nimo, beyond that, do we still pray? Do we still find time, make time sa pag-ampo diha sa Ginoo? How prayerful are you? Unsa ingon ni Jesus sa kaninga time ni Peter ngayang gideny, before niya gideny si Jesus, watch and pray so that you will not enter into temptation. Why? Because during prayer, gina-reveal ni Lord sa imo unsay mahitabo sa unahan. Masayod ka unsay naa sa kasing-kasing sa Ginoo. Posible di ay nga ginadeny nato si Jesus during our prayer time. Kung wala kay prayer time, ginadeny nimo si Jesus because Jesus is grabe ka prayerful. Matay gyud siya kadlawon to talk to His Father. Ing ana bata, are we prayerful? Letter C, we deny Jesus with our worship. Do you worship God daily or weekly? Every Sunday lang, Lord? Or every midweek lang ko mag-worship sa imuha, Lord? Maura gid na akong time mo worship sa imuha? Or ga-worship ka kang Lord every day? Worship should be a lifestyle, mga igsuon. Kung ga-worship lang ka for the sake of ministry, naman ko sa praise and worship team, required yun na mo-worship ko, so mo-worship na lang ko. Walay kalainan, mga igsuon. Kawang ra na imong gabuhaton diha sa Ginoo. So we deny Jesus kung dili nato mahatag sa iya ang worship that He deserved. Gideny di ay nato ni si Jesus sama kang Peter kung dili ta makasimba sa iya in spirit and in truth. Kung dili nato mahatag ang the best worship nga angayan para sa iya, takos para sa iya. Do you worship God? Do you give Him the glory? Do you give Him the praise that He deserved? Pag mata nimo sa buntag, magpasalamat ba ka sa Ginoo? Pag tulog nimo, before ka mo tulog, nagpasalamat ba ka sa Ginoo? Nagdaig ba ka sa Ginoo? We deny Jesus kung dili nato mahatag sa iya ang worship that He deserved. Ingon diya sa Matthew 22:37-39, Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Sa kinatibuk-an nimo, mga igsuon. This is the first and greatest commandment. Wala na ilain. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. So before mo reflect, before nimo mahigugma ang ubang tao, dapat nahigugmaon sa dayon nimo ang Ginoo. Sa ingon diha, second equally important. Sa first which is to love the Lord your God, before nimo mahigugma ang ubang tao, dapat igugmaon sa nimo ang Ginoo para sa iyo na lang nimo mahigugma ang uban. Are we putting God as our topmost priority in our life? Or secondary lang si Jesus? Lord, unahon sa na akong Facebook, unahon sa na ako ang trabaho, unahon sa na ako akong negosyo. Pag na ako'y sobra nga time, ako nang ihatag sa imo. What if ang sobra nimo nga time is 5 minutes lang? Deserve ba na sa Ginoo? What if ang sobra nimo nga time is, ang imong kusog na lang is 10% na lang? Deserve ba na sa Ginoo? I guess no. By that, we are denying Jesus sa pagtagad nga atong ginahatag sa iya. Dili siya atong priority sa kinabuhi. So kaning mga 5 kabutang nga akong gihisgot sa inyo karong kagabion, mao ni mga butang nga makaingon ta nga atong gideny si Jesus sa ubang tao. We are like Peter in denial about who Jesus is sa atong kinabuhi. Dili makita sa mga tao kinsa si Jesus sa atong kinabuhi. The way we present ourselves to others, the way we talk, the way we act, tanan, dili nila makita si Jesus sa ato. Muratag nagingon, wala ko kailangan ni Jesus. Wala ko nagkinabuhi unsa ang giingon ni Jesus. Kung pangutan-on daw kuno nimo ang mga tao nga nagapalibot sa imuha, do they see Jesus in you?
Makita ba nila si Jesus sa imuha? Makita ba nila si Jesus the way you treat them? Makita ba nila si Jesus sa imuha the way you speak to them? Makita ba nila si Jesus sa imuha the way you show your care to them? Makita ba nila si Jesus sa imuhang kinabuhi? Or are you denying Jesus in front of them? If you deny Jesus through these things, try to be in Peter's situation the moment he denied Jesus. Unsay gibati ni Peter. Imagine that kind of situation when Jesus was staring at you before you even deny Him. What would you feel? Imagine na galantaw si Jesus sa imuha karon. Unya ing anak nga klase nga kinabuhi imong ginapakita sa ubang tao, holy kay kapag abot sa church, pero daghan kay unholiness sa imuhang cellphone. Holy kay ka makita sa ubang tao, pero sa uban butang, murag imong gideny si Jesus. Wala makita si Jesus sa imuhang kinabuhi. Let us not break God's heart by denying Him in some portions of our lives. Let us make sure that Jesus is glorified in all areas sa atong kinabuhi. Kung unsa man atong makita, unsa atong mahunona, unsa man atong masulti, unsa man atong mabuhat, dapat dili makita sa mga tao nga murag atong gideny si Jesus. Dapat makita nila, kani nga tao gasunod jud ni kang Jesus. Makita nako si Jesus sa imong actions, makita nako si Jesus sa imong mga pulong, sa imong pinulungan, makita nako si Jesus sa imong mga action. Let us make sure that Jesus is glorified in our lives. One day, ngun sa Proverbs 24, we will give account to God. Kung giunsa nato pag kinabuhi atong kinabuhi diha kang Kristo. Sa ingon sa Matthew 10:33, but everyone who denies me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven. Kung inyo kung gilimod diha sa kalibutan, ilimod ta sad tamo dadto sa amahan. Moingon jud kog wala nako nailhan si Juan. Kaya ato man sang gideny diri pa lang sa kalibutan. So i-deny pud ta niya dito sa amahan. Gusto ta ana, di ba dili ko gusto i-deny ko sa Ginoo. Kay mao na kung the moment nga i-deny na ko ni Jesus, na disqualify na ko, magpuyo sa langit uban sa iya ha. And we do not want that. Unsay nahitabo ni Peter? The moment nga iyang gideny si Jesus, nidagan sa he wept bitterly, mo giingon sa Bible. Pero unsay nahitabo after that to? Nagrepent siya. And gi-strengthen siya balik sa Ginoo. Karon nahimo siyang pillar sa church. No, yun sa paingon ni Jesus, on this rock I will build my church. So kung na-fail ta aning mga butang mga igsuon, kung na-deny nato si Jesus aning mga 5 ka rason, let us repent and go back to Jesus kung unsa gyud iyang design sa ato ang kinabuhi. Do not deny Jesus in your life. Make Him the center of your life. Let people see Jesus in you. Don't wait for another Peter mishap moment. Ayaw na pod paghulat og another time nga pag deny nimo kang Jesus, tan-awon ka ni Jesus eye to eye, and maka-feel ka grabing nga pain, maka-feel ka og grabe nga guilt. Ayaw na hulatin na igsuon. Karon pa lang daan, assess yourself. Lord, am I denying you in my life today? Lord, am I denying you sa ako ang pinulungan? Am I denying you sa mga actions nako? Am I denying you the way I think? Am I denying you with my actions? Lord, gakakita pa ba sa mga tao nga na ay Jesus sa akong kinabuhi? Lord, kusog kay ko magtubag-tubag sa akong ginikanan. Murag gideny na jud ti ka sa ilahang atubangan pa lang. Lord, dili ko masugo sa balay. Lord, puro binastos ang manggawa sa akong baba. Lord, puro mga dautan ang naa sa akong cellphone. Lord, wala na ko'y oras sa akong devotional. Wala na ko'y time of prayer. Wala na ko'y time for worship, personal worship, private worship. Ginadinay na daay tika ni anang mga butanga, Lord. So assess yourself. Are you denying Jesus with the life you have right now? If yes, manggani mong tubag isuon, let us ask repentance diha sa Ginoo. So do not deny Jesus, but about what kind of life you are living. Dapat makita sa mga tao si Jesus sa imong kinabuhi. In all areas sa imong kinabuhi, dapat makita sa mga tao nga nagkinabuhi ta sa kinabuhi nga gusto ni Jesus sa ato. Amen?
So let people see Jesus in you. Let people see Jesus nga namuhat sa imuhang kinabuhi. Amen? Ayaw hulati nga i-judge ka sa mga tao kay wala na nila nakita si Jesus sa imuha. With what you say, with what you do, with what you think. Let Jesus be the center of your life. Amen? Are we learning something tonight? Nakapag-reflect ba ta sa kinabuhi ni Peter nga iyang gideny si Jesus? Na-assess ba nato ato ang self karong kagabion? And if you feel nga ni-fail ka aning mga butanga, let us pray to God nga dili na nato siya ma-deny. Let us pray to God nga strengthen ta nga magkinabuhi na ta nga dili nato ma-deny si Jesus. Amen. So let people see Jesus in your life. Let us pray. Lord, we thank you for your word, for the life of Peter, for reminding us, O God, nga somehow, sa among mga action, sa among mga pinulungan, sa among mga ginabuhat, sa among gakakita, sa among ginilantaw nga mga salida, sa among mga gakadunggan, naaday times nga mura na ka namo gideny, kay wala na nakita si Jesus sa tanan actions namo. Lord, naaday panahon nga gideny ka namo sa among pinulungan, sa among mga pulong. Naaday panahon nga gideny ka namo, Lord God, sa among mga actions. And wala ka na himayaan ng mga butanga, Ginoo. Wala ka na nag-glorify. Wala ka na lipay ang mga butanga, Ginoo. So Lord, tonight, I pray, I ask the Holy Spirit to search every hearts tonight. Help us assess ourselves, God, kung asa mi nga part sa among kinabuhi nga gideny namo ang power ni Jesus, gideny namo ang ngalan ni Jesus sa among kinabuhi. Lord, kung sa amo man ang pulong, Lord God, Lord, help us to tame our tongues. Lord, kung sa among actions man na, Lord, help us to control our actions. Give us self-control. Lord, kung sa huna-huna man na, give us, Lord God, a pure mind. Lord, tabangi mi nga magkinabuhi nga dili namo ginadeny si Jesus. Lord, tabangi mi to live a life pleasing diha sa imo, nga makita gyud sa mga tao nga nagpalibot sa mo, sa among pamilya, sa among kauban sa church, sa among silingan, sa among mga classmates, makita nila sa among kinabuhi nga naay Jesus sa among kinabuhi. Nga naay Jesus the way we speak, the way we think, the way we listen, the way we hear, unsa man ang mga kadunggan, Ginoo, the way we act, Lord God. Lord, help us. Di na mo ma-deny si Jesus sa among mga actions, sa among kinabuhi, Lord God. Lord, pasaylo ami kung napakyas man mi diharang dapita, Ginoo. Lord, pasaylo ami kung na-deny ka namo sometime in our lives, Lord God. Some moments in our lives, Lord God. Pasaylo kami, Ginoo. Lord, among pag-ampo nga dili mi masamang ni Peter, Lord God, nga i-deny ka namo more than 3 times among kinabuhi, Ginoo. Lord God, help us, guide us, guard us. Help us to guard our words, our actions, Lord God, our thoughts. Ang tanan namong buhaton makapahimaya diha kanimo, Ginoo. Lord, help us to live a life pleasing diha kanimo, Ginoo, giving honor sa imong ngalan, Lord God. May we become a living testimony sa mga katawhan, Lord God, kung unsa ang pagpamuhat nimo sa among kinabuhi, Lord God. Nga tanan namong buhaton makita nila si Jesus, Lord God. Dili sila maka-judge sa amo ang Christian man dayni sila. Tapos ingana ang inistoryahan, ingana ang batasan. Lord, dili mi gusto ana. Lord, dali kayo ang pag-evangelize sa mga unbelievers kung makita nila si Jesus sa amo ang kinabuhi. Lord, help us, Lord God, to live a life nga makita si Jesus sa among kinabuhi. Lord, padayon ka mamuhat sa among kinabuhi. Continue to guide us. Prepare us, Lord God, diha sa pagpakinabuhi uban kanimo, Ginoo. Lord, salamat sa mga naminaw. Lord, akong pag-ampo, ikaw magapanalangin sa matag usa, sa mga pulong amo nadunggan karong kagabiyon. Lord, I pray that amo ning ma-apply sa among kinabuhi, amo ning makita sa among kinabuhi, Lord God, and ma-witness sa ubang tao that we are transformed by the word of God. Lord, mamuhat ka. Salamat, Ginoo. Lord, ikaw gihapon magapanalangin sa matag usa nga namati karon sa matag panimalay, kawasan ni gigi pasalida, Lord God, ang live streaming. Lord, I pray that you will bless every household tonight.
Salamat Ginoo, mamuhat ka. Salamat sa imong pulong nga mag-correct ka namo Ginoo. Lord, daghan salamat. Lord, I give you back all the glory, all the honor, all the praise. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Daghang salamat mga igsoon, and God bless you. Happy Wednesday, and may the Lord bless all the days ahead in your life. Salamat. God bless you.